Sa panahon ngayon, isang click lang, pwede ka nang maging sikat. O kaya naman, pwede ka ring masangkot sa isang issue na pag-uusapan ng buong Facebook. At ngayon, ang laman ng halos lahat ng newsfeed, ang viral video ni Lian de Guzman at Vince Jimenez. Pero ano nga ba talaga ang nangyari? Totoo ba ang mga akusasyon? O isa lang ba itong maling interpretasyon ng mga netizens? Alamin natin. I can tell we need to talk about things. The cold truth. Ang huling pasabog ngayong taon, Disyembre 24, 25. Sa kalagitnaan ng paghahanda para sa pagsalubong ng Kapaskuhan ay nang mag-viral ang post ni Vince Jimenez tungkol sa umanong kasintahan niyang si Lian de Guzman. Ang nasabing post ay umani ng libong-libong reaction, shares at komento mula sa mga netizens. Ngunit ano nga ba ang nilalaman ng viral post? Sa unang part ay makikita na sinusundo ni Vince ang kanyang kasintahan mula sa kanyang sasakyan. For a rap image, Two-timer. motivation if you wonder how I High did pitch. it. Yeah, going up your rank. You a god even when they say you ain't. Ano na? Tagal ng traffic ang putik. Sweat upon your name. Keep your head down and work like I do. At ang mga sumunod na eksena ay nasa bahay na ni Vince silang dalawa. At para bang masaya ang lahat kasi may ibinigay pa si Vince na regalo kay Lynn para sa Pasko. Nag-effort pa talaga siyang magbalot. Oo, no, binali ko yung kahapon. Ngunit nang buksan na ni Lynn ang regalo ay gulat na gulat ito sa kanyang nakita. Ang laman ng regalo ay puro screenshots ng conversations ni Lynn at ng kanyang kaibigan na siya namang nagbulgar at nagbigay ng lahat ng sikreto at impormasyon nito tungkol kay Lian. Puto, ano to? Code ba? Ano code ba to? Fine. Ano-ano ba ang laman ng conversation? Dito ay makikita ang pag-uusap ni Lynn at ang kanyang tinuturing na kaibigan patungkol sa kung ano ba talaga ang plano niya kay Vince na kasalukuyang boyfriend niya. Doon na bulgar na lingid pala sa kaalaman ni Vince ay meron na itong kinakasamang lalaki at live-in sila ng mahigit 3 taon. Hindi may paliwanang ang reaksyon ni Lynn at halatang gulat na gulat sa mga nakita. Dito na din sila nagkasagutan at pinagpapaliwanang ni Vince si Lynn ukol sa mga conversations na yon. Eh no, nung Saturday pa lang. Nung bago pa kayo mag-swimming ng boyfriend mo. Sabi na eh. Diba? Ayun no? Wala na, ayoko na. Date araw-araw sa BF. Ayoko na. Hindi naman itinanggi ni Lynn ang mga conversations at akusasyon, pero sinabi niyang ginantihan lang niya umano ang kanyang boyfriend para maramdaman din niya kung paano maloko. Hindi naman naniwala si Vince at gusto pang tawagan ni Lian ang boyfriend niya nung mga oras na yon para umamin na at magsabi ng totoo. Subalit nagmatigas si Lian at hindi siya sumunod kay Vince. Sasabihin naman daw niya ito sa takdang panahon. Ang gusto kong gawin, i-post. Ay, ang lakas mo. Pero, kung itatawagan mo yung beef mo ngayon, kakausapin natin, aaminin natin lahat. Ang lakas mo, babe. Ay hindi, ikaw yung malakas sa umpisa pa lang. Wala kang awa, wala kang konsensya. Stop mo muna. Wala kang konsensya. Hindi. Gagawin natin to kapag tinawagan mo yung boyfriend mo. At i-stop natin tong video. Akin. Hindi. Ang mga sumunod na eksena ay ang pag-alis ni Lian sa bahay ni Vince. Pero ang mas tumatak sa isip ng mga netizens ay ang request ni Lian kay Vince na one last hug. Umani ito ng libo-libong memes na siyang pinagpiestahan sa internet. Pinagit mo. Ha? Gusto mo na akong pahag last time? No. Wala na tayo. It's your last time. Okay. Good time. Wala bang tao dito? So, update na lang ito. Sa kabila ng lahat ng ito, naging hati pa rin naman ang reaksyon ng mga tao. May mga kumampi pa din kay Lynn at ipinagtanggol siya na bakit kailangan pa daw i-post ang cheating issue at pwede daw itong pagmula ng depression ni Lian. May isang abogado pa nga ang nag-aalok ng tulong upang masampahan ng kaso si Vince ukol sa pagsisiwalat ng video. Ngunit mas marami pa din naman ang kampi kay Vince. Sabi ng karamihan ay nararapat lamang ito
At sa wakas ay naging tama din ang mga lalaki pagdating sa relasyon. Ang issue na ito ay isa lang sa maraming patunay kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng social media. Pwede itong magpasikat pero pwede rin itong makasira. So ano ang hot take ko dito? Will cheating is cheating. Magkakaiba lang sa kung sino ang gumawa nito. Para sa akin, mas matimbang ang cheating kung yung babae ang gumawa kesa sa yung lalaki. Parehong mali pero mas mabigat pag yung babae ang nagkasala. Kasi mas madali nilang naibibigay ang sexualidad nila kesa sa mga lalaki. At lagi itong may emotions na involved. Ang mga babae ang gatekeepers ng sex at ang mga lalaki naman ang gatekeepers ng relationship. Kung gusto mo ng ganitong klase ng breakdown ng mga viral issues at trending topics, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na sa channel na ito. Dito, hindi lang tayo nakikisabay sa uso, iniintindi natin ang buong kwento.